Magandang araw sa inyo. Ako ang inyong Professor Nestor at ating pinagdiriwang ang June 12 bilang araw ng ating kalayaan. So, sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ano-ano nga ba ang mga trivia at ang mga mahalagang detalye na dapat nating malaman tungkol sa araw ng kalayaan. Sasabahan niyo ako habang tayo naglalakbay, bibigay tayo ng iba't ibang kaalaman. Alam nyo ba na may panahon sa ating kasaysayan na pinagdiriwang ang ating araw ng kalayaan tuwing July 4 at hindi June 12? May panahon sa ating kasaysayan na pinagdiriwang ng ating bansa ang araw ng kalayaan tuwing July 4 at hindi tuwing June 12. So kailan ito? From 1946 hanggang 1961, ang ating araw ng kalayaan ay pinagdiriwang tuwing July 4 alinsunod na rin sa pagkilala ng Amerika sa ating kalayaan. Pero binago ito nung panahon na ni Presidente Diosdado Macapagal noong 1962 at ibinalik ito sa orihinal na araw na June 12 upang bigyan ng sariling pagkakakilanlan ng Pilipinas sa araw ng ating kalayaan. Ang sunod naman natin tanong, anong eksaktong araw at oras ginanap ang deklarasyon ng ating kalayaan? Ang deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas ay ginanap sa tahanan ni Emilio Aguinaldo noong June 12, 1898. Sa ganap na alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa araw ng linggo. Pero alam nyo ba na hindi ito ang unang araw kung saan iwinagayway at ipinakita ang bandila ng Pilipinas. Ang orihinal na watawat ng Pilipinas ay ginamit noong May 28, 1898 ni Emilio Aguinaldo sa labanan ng Alapan. Kanya itong dinala mula Hong Kong at ginamit sa pagbabalik bilang hudyat sa pagsisimula muli ng revolusyon sa Pilipinas. Ang May 28 din ay nagsilbing petsa ng tinatawag natin na Flag Day na simula ng selebrasyon ng araw ng pagdiriwang ng ating kalayaan. Taliwas din sa nakagisnan nating paniniwala, hindi si Emilio Aguinaldo ang unang nagwagayway ng watawat ng Pilipinas noong araw ng kalayaan. Ang itinuturo na nagwagayway ng watawat ng Pilipinas noong araw ng kalayaan ay si Ambrosio Rianzares Bautista na isang abogado at siya rin sumulat ng Act of Independence ng Pilipinas at kilala rin bilang isang tagapayo ni Jose Rizal nung siya ay nabubuhay. Ang dokumento na naglalaman ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas ay binasa ng malakas ni Ambrosio Rianzares Bautista at ang dokumentong ding ito ay pinirmahan ng 78 tao kasama ng isang opisyal na Amerikano. Mayroon ding mga Spanish officials na nandoon sa araw ng deklarasyon na naging saksi sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas, pero wala naman na silang magawa dahil napalis ng mga Kastila dito. Pero alam naman natin sa ating kasaysayan, hindi kinilala ng Espanya at ng Amerika ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Magandang tanong ngayon, ano nga bang itsura ng orihinal na watawat ng Pilipinas? At nasaan na nga ba ito? Ang orihinal na itsura ng ating watawat ng Pilipinas na ginamit noong araw ng kalayaan ay pares pa rin namang kulay. Pula, asul, puti, at araw na may 8 sinag. Pero ang pagkakaiba dito, yung araw may mukha. Ngayon, ang tanong, nasaan na ba yung original na watawat natin? Ayon kay Emilio Aguinaldo, nawala na daw ito noong 1925 habang siya ay nasa Pangasinan. Pero, mayroong isang watawat na natitira na nasa Baguio na sinasabing kasama sa masasabi natin na original na watawat ng Pilipinas. So, tingnan natin. Ang watawat na tinutukoy natin ay isa daw sa mga watawat na kasama ng orihinal na dinala ni Emilio Aguinaldo. Natagpuan daw ito sa kama ni Emilio Aguinaldo kung saan siya namatay. Kinuha ito ng anak niya na si Cristina at dinala sa Baguio noong 1985. At ang watawat na ito ay kasama na sa koleksyon ng Aguinaldo Museum na matatagpuan sa Baguio. Panghuling tanong na lang, dapat pa ba natin kayang ipagdiriwang ang araw ng ating kalayaan? Nasagot natin dyan, yes na yes, at nararapat lamang. Dahil ang araw ng kalayaan tuwing June 12 ay ang pagpapaalala sa atin ng ating pagiging bansa, ang pagbubuwis ng buhay ng ating mga bayani, at ang pagkagising ng nasyonalismo para sa ating bayan. So yun lamang po ang nais kong ibahagi sa inyo ng mga kaalaman tungkol sa ating araw ng kalayaan. Nawa po'y may natutunan kayo. Kung meron pa kayong ibang alam na gusto nyo ibahagi, maaari nyo itong ilagay sa ating comment section. Salamat po. Ako po ang inyong Prof. Next Door na nagsasabing, take care of yourselves and take care of each other. Have a great day.